Hulyo 15, 2008, madaling araw. Sa isang simpleng tahanan sa Santa Rosa, Laguna, habang naghahanda ang asawang si Jose para sa kanyang biyahe papuntang Maynila para sa trabaho, inabutan siya ngang asawang si Isabel ngang isang butangang herbal energy drink na may kasamang pag-alala. Mahal? Maingat ka sa biyahe, ha? Iyon na pala ang huling tinig ng kanyang asawa na maririnig ni Jose. Makalipas ang isang oras, sumalpok ang sasakyan ni Jose sa Guadrailang South Luzon Expressway. Slack. Hindi na siya nakabalik pa. Sa burol, lahat ng mga kapitbahay ay nakidalamhati sa pag-iyak at pagkahimatay ng magandang batang-batang biyuda. Walang sinuman ang naginala sa kanya. O kahit na magtangka, mang maginala. Para sa lahat, siya ay isang mabuting manugang at isang mapagmahal na asawa. Ngunit ang hindi natin alam ay ang nakakakilabot na planong nakukubli sa likod ng maluhang iyon. Ang tila perpektong krimen ay mukhang nagtagumpay. Subalit, pakalipas ng 5 taon, isang luma at maalikabok na computer set ang nagbukas sa kahon ni Pandora. Sa pinakailalim ng na-recover na hard disk, naroon pa ang bakas ng paghahanap sa internet tungkol sa kamatayan 10 araw bago ang aksidente ni Jose. Isang digital na tala na nagbabadya ng kamatayan at isang larawan ng dating kaklase na hindi sinasadyang natakpuan. Ang maito ang nagsimulang magpabagsak sa pader ng kasinungalingan na matagal nang itinayo. Sa panahong wala pang CCTV sa bawat kanto o smartphone location tracking, ito ang pinakamalupit na pagtataksil na binalot sa ngalan ng pag-ibig. Ano nga ba ang laman ng herbal energy drink na inabot ni Isabel? At sino? Ang misteryosong insurance agent na palaging umaaligid sa kanya? Ito ang talaan ng sandaling ang pag-ibig ay naging kasakiman? Ang kwento nga, araw na iyon. Ngayon ay magsisimula na. Setyembre 2013. Sa kasagsagan pa rin ng init ng panahon, sa isang hapon, sa isang makipot na eskinita sa labas ng kabayanan ng Santa Rosa, tanging ang ugong isang lumang electric fan ang maririnig sa loob ng isang maliit na computer repair shop. Ang may-ari, ang 28 taong gulang na si Marco Aguilar, ay nakaupo ng malalim sa kanyang upuan. Nakatitik sa monitor na sinasayawan ng alikabok sa ilalim ngang ilaw ngang fluorescent lamp. Napabuntong hininga si Marco habang sunod-sunod na kiniklik ang mouse. Naku naman, bakit ang bagal ngang computer na to? Nakakainis na, bulong niya sa sarili. Ang desktop na kanyang inaayos ay ipinagawa 2 araw na ang nakalipas ni Isabel Reyes, ang biyuda na 5 taon nang namumuhay mag-isa matapos pumanaw ang kanyang asawa. Walang emosyon na iniabot ni Isabel, ang lumang CPU, at nakiusap na i-recover lamang ang manaskan na dokumento ng lupa na kailangan niya para sa paghahanda sa paglipat. Inikot ni Marco ang nananakit na leak habang sinusuri ang listahan ng mana-recover na file. Masken ng titulo ng lupa, kopya ng kontrata, at mga luma at kupas na larawan, buti na lang at maayos na na-recover ang mga dokumentong binanggit ngang kliyente. Ngunit habang pababa ang kanyang scroll, biglang natigilan ang daliri ni Marco sa ere. Kumunot ang ni Marco at inilapit ang muka sa monitor. Ano to? Internet Search History. PETSA. Hulyo 2008. Walang pagalin nanggan. Dinoble. Click niya ang folder. Sa paglabas text file sa screen. Nanlaki ang kanyang mga mata at tila huminto ang kanyang paghinga. Nakasulat doon ang mga nakakakilabot na parirala, sintomas ng overdose sa sleeping pills, katangian ng aksidente dahil sa antok, proseso ngang pagmamana ng conjugal na lupa kapag namatay ang asawa. Biglang tumayo si Marco at isang butil ng malamig na pawis ang tumulo sa kanyang likod. Nang inginig ang kamay na hinawakan niya ang mouse at muling tingningnan ang PETSA ng search history. Hulyo 5, 2008.
Napalunok si Marco. Sabi ni Aling Isabel, 5 taon na ang nakalipas nang maaksidente ang asawa niya. Naalala niya ang kwento na mga tagaron tungkol sa batang-batang biyuda. Agad niyang kinuha ang kanyang smartphone at mabilis na hinanap, Jose Reyes Lex Accident 2008. Ilang sandali pa, lumabas sa screen ang isang maikling balita. Hulyo 15, 2008. Madaling araw, isang 32 taong gulang na lalaki ang nasawi matapos sumalpok sa guardrail sa SLEX dahil sa pagod at antok. Ang paghahanap. Hulyo 5. Ang pagkamatay. Hulyo 15. Eksaktong 10 araw ang pagitan. Napatakip ng bibig si Marco at napaatras. Impossible. 10 araw bago ang aksidente, hinanap na niya to. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Marco. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na baka nakataon lang, ngunit ang perpektong pagkakatukmangang nga petsa ay hindi maalis sa kanyang isipan. Sa ikatlong araw, isinara ni Marco ang kanyang shop. Isinilit niya ang hard disk at ang manaka print na search history sa isang bag at dumiretso sa lokal na presintong pulisya. Sa harap ng desk sa presinto, nanginginig ang boses na sinabi ni Marco, "Gusto ko sanang hilingin na buksan muli ang investigasyon sa pagkamatay ni G. Jose Reyes noong 2008. Tumingin sa kanya ang pulis na nakaduti na may pagtataka. Aksidente sa trapiko 5 taon na ang nakalipas? Anong basehan mo para buksan ulit ang kaso? Inilabas ni Marco ang lukot na mapapal mula sa kanyang bag at inilapak sa desk. Malalaman niyo po kapag nabasa niyo to, hindi po iyon simpleng aksidente. Ang kaso ay agad na ipinasa sa investigation unit. Ang nakatanggap ng mga dokumento ay si Detective Renato Rene Vargas, isang 52 taong gulang na veteranong pulis na may 30 taon ng karanasan. Isinuot ni Rene ang kanyang salamin sa dulong ilong, binasa ang mapapel na may kuno sa noo, at pagkatapos ay ibinaksa ito sa mesa. Abai, 5 taon nang sarado ang kaso? Bubuksan pa ulit? Ang dami na nating trabaho, reklamo niya. Ang kasama niyang si SPO1 Benji Cruz, isang 30 anyos na pulis, ay lumapit at sumilip sa mga dokumento. Sir, hindi po ba kahinahinala ang petsa ng search history na to? Eksaktong 10 araw bago ang aksidente. May amoy to, sir. Hindi sumagot si Rene. Sa halip, tumingin siya sa bintana, akmang magsisindingeng, sigarilyo ngunit natigilan. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang mainit at maalinsangang madaling araw na iyon noong tek-araw ng 2008. Ang yuping sasakyan na bumangga sa guardrail, ang binatang lalaki na nakahandusay sa driver seat, at ang imahe ng asawang dumating at humagulgol sa eksena. Naalala ko. Bulong ni Rene. Tumanggi sa autopsy ang asawa nun. Nalaki ang mga mata ni Benji. Sir, nandun po kayo mismo sa lugar ng aksidente? Dahan-dahang tumango si Rene. Oo. Masyadong matigas ang pagtangging ng pamilya kaya pinalakpas na lang namin. Wala rin namang nakitang senyales ng foul play. Pero mayroon akong naramdamang hindi tama nun. Biglang tumayo si Rene. Benji, tayo na. Halugugin natin ang bodega. Kailangan nating makita lahat ngang record ng Hulyo 2008. Bumaba ang 2 detective sa maaligasgas na basement ng presinto. Sa gitna ng maalikabok na kahon. At habang pinagpapawisan, nahanap nila ang folder ng mga aksidente sa trapiko noong 2008. Binuklat ni Rene ang luma at naninilaw na mga papel. Sa file ni Jose Reyes, nakasulat, dahilan ng kamatayan, pagod at antok. Sa tabi ng pangalan ng asawang si Isabel Reyes, pagtanggi sa autopsy. Patuloy na binuklat ni Rene ang mapahina hanggang sa makita niya ang isang dokumento mula sa insurance company. Death benefit na 5 milyong piso na ibigay na sa benepisyaryong si Isabel Reyes. Sa sumunod na pahina, natigilan ang kamay ni Rene
Sa personal information sheet ng biktima, ari-arian, lupa, 1,500 square meters, sa Santa Rosa, Laguna, conjugal property. Tumingin si Rene sa linyang iyon, ipinikit ang nga mata. Ang kanyang kutob bilang pulis ay malakas na tumitibok. Sir, anong kakawin natin? Mahinang tanong ni Benji. Minulat ni Rene ang kanyang nga mata. Hawa ang folder at mabilis na naglakad palabas ng basement. Tawagin si Isabel Reyes. Utos niya sa malalim at seryosong boses bilang isang resource person. Huling bahagi ng Setyembre 2013. Mabigat ang hangin sa loob ng interrogation room. Sa maliit at walang bintanang silid, tanging ang malamig na ilaw ng fluorescent lamp ang nagbibigay liwanag sa mesa. Nakaupo sa isang silyang bakal si Isabel Reyes, walang kolorete sa maputlang mukha, nakatingin sa kanyang makamay na nakapatong ng mayo sa mesa. Sa kabilang panig, binasak ni Detective Rini Vargas ang katahimikan sa pagtapik sa mga dokumento. Si Benji naman ay nasa isang sulok, nakabukas ang laptop, at tensyonadong nakmamasid sa dalawa. Ginang Reyes, inimbitahan ka namin bilang isang resource person para linawin ang ilang bagay, sabi ni Rene habang tinititigan si Isabel. Noong Hulyo 15, 2008, madaling araw, pumanaw ang iyong asawa, si Jose Reyes. Maari mo bang ikuwento ang naalala mo sa araw na iyon? Dahan-dahang itinaas ni Isabel ang kanyang ulo. Bahagyang nangini ang kanyang nga mata bago ito muling naging kalmado. 5 taon na po ang nakalipas. Baka hindi na po ganun kasariwa sa alaala ko. Okay lang, sabi ni Rene habang tinutuktok ang dulo ng kanyang ballpen sa mesa. Kahit pira-piraso, sabihin mo lang kung ano ang natatandaan mo. Sandaling nag-atubili si Isabel. Bahagyang nanginginig ang dulong ng kanyang madaliri. Nang gabing iyon, papunta po si Jose sa Maynila. May mahalaga raw siyang meeting sa opisina kinaumagahan ng Martes. Anong oras siya umalis ng bahay? Mga 2:30 nga madaling araw po. Sabi niya, kung umaga pa siya alis, matatrapik at mapapagod lang siya. Mas mabuti raw na maaga siyang umalis at matulog na lang muna sa isang coffee shop o in malapit sa opisina. Dahan-dahang binuklat ni Rene ang mapapel at walang emosyong nagtanong. Mayroon bang kakaibang nangyari bago siya umalis? O kahit anong naiba sa karaniwan? Wala po. Tulad lang pong dati. Inabutan ko siya ngang isang boteng herbal energy drink at hinatid sa labas. Iyon lang po. Ang boses ni Isabel ay sobrang kalmado, tila isang aktor na ilang beses nang naensayo ng kanyang linya. Walang bakas ng emosyon, hindi inalis ni Rene ang tingin sa mga dokumento habang matalas na nagtanong. Pero nung panahong iyon, tumanggi kayo sa autopsy. Karaniwan, kapag biglaan ang pagkamatay, autopsy ang unang ginagawa. Biglang nanigas ang balikat ni Isabel. Kinagat niya ang kanyang labi. Ayoko na pong masaktan pa ang asawa ko. Ano pa po ang silbi na hiwain at baliktarin ang isang malamig na bangkay? Tumango si Rene at isinara ang folder, ngunit ang kanyang nga mata ay nanatiling matalas. Sige po. Hanggang dito na lang muna. Kung may maalala pa kayo, tawagan niyo lang kami. Nang makalabas si Isabel, tumayo si Benji at lumapit kay Rene. Sir, nakita niyo ba ang ekspresyon niya? Nung binanggit niyo ang autopsy, nanginig ang mga mata niya, siguradong may tinatago yan. Hindi sumagot si Rene, nakatingin lang sa pader. Sa kanyang isipan, binubuo na niya muli ang mapangyayari 5 taon na ang nakalipas. Benji, hanapin mo ang nga dating katrabaho ni Jose noong 2008. Alamin mo kung may kakaibang nangyari sa opisina bago ang aksidente. Halugugin mo lahat. Ilang araw ang lumipas. Nagtungo ang 2 detective sa isang pabrikangang electronics sa isang industrial park sa Santa Rosa. Sa susisiyet ng pabrika, nakausap nila ang 3 dating kasamahan ni Jose. Lahat sila ay isa ang sinabi.
Si Jose ay isang taong kahit langgam ay hindi kayang saktan. Si Jose, tunay na kaibigan yun, sabi ngang isang kasamahan habang humihitit ng sigarilyo. Kapag sahot, diretso padala sa probinsya. Hindi magastos. Tuwing weekend, umuwi para makita ang asawa niya. Hindi ko maintindihan bakit ganun ang sinapit niya. Bago ang aksidente, may napansin ba kayong kakaiba sa kanya? Tanong ni Rene. Kilos na hindi karaniwan. O problema sa pera? Wala naman po yata. Sagot nga ito. Habang nag-iisip sila, bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nasa 40s, si Mang Tonyo. Mangga sir, kayo po ba yung nga pulis na nag-imbestiga sa kaso ni Jose? Oo, bakit? Sagot ni Rene. Ako po si Tonyo. Kasama niya ako sa trabaho. Parang kapatid ko na rin po yun. Maupo ka? Sabi ni Rene, itinuro ang isang bakanteng upuan. Hindi naman po ito malaking bagay, sabi ni Mang Tonyo habang kinakamot ang ulo. Pero isang linggo bago ang aksidente, may nakita akong kakaiba. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Rene. Kakaiba? Ano yun? Pagkatapos ang tanghalian, pabalik na ako sa trabaho. Nakita ko si Jose sa isang coffee shop malapit dito. May kasama siyang isang lalaking hindi ko kilala. Anong hitsura nga lalaki? Tanong ni Rene. Mga 30 siguro, payat, nakapormal na damit. Maraming papel na nakalatak sa mesa. May ipinapaliwanag siya kay Jose. Tapos, nakita kong pumipirma si Jose sa mga papel. Mukha bang insurance agent? Ngayong sinabi niyo, o nga po. Ganun na nga ang dating. Parang may kinukuhang kontrata. Nakatinginan sina Rene at Benji. Mabilis na isinulat ni Benji ang lahat sa kanyang notebook. Kinabukasan, bumalik ang dalawang detektif sa lugar kung saan nakatira si Isabel. Isang tipikal na tanawin sa probinsya. Mabababang bakod at makakatabing malumang bahay. Kinausap nila ang kapitbahay ni Isabel, si Aling Flora, isang 60 anyos na matagal ng residente doon. Nakum nga sir. Bakit po kayo napadalaw ulit? May gulo ba sa lugar natin? Tanong ni Aling Flora habang naksasampay. Ngumiti si Rene. Aling Flora, may itatanong lang po sana kami tungkol sa aksidente ni Jose Reyes noong 2008. Ay, kawawa naman ang taong yun. Ang bata pa, para mamatay ng ganun. Iyak ako, nang iyak nun. Nung makapanahong iyon, mahinang tanong ni Rene, may napansin po ba kayong kakaiba sa kapitbahay niyo? May dumadalaw bang hindi taga rito? Napaisip si Aling Flora, hindi taga rito. Ay, oh, meron nga. Sino po? Isang binatang lalaki na mukhang taga Maynila. Bago mamatay ang asawa ni Isabel, ilang beses ko silang nakitang makasama. Naging matalas ang tingin ni Rene. Ilang beses po? Mga 2 o 3 beses. Akala ko noong una kapatid niya, pero hindi pala. Itinakip ni Aling Flora ang kamay sa bibig at bumulong. Kasi yung lakat nilang dalawa, iba, halos makadikit na ang ngabalikat nila. Hindi naman ganun maglakat ang hindi makakilala. Kaya napailing na lang ako. Naging seryoso ang mukha ni Rene. Kilala niyo po ba kung sino ang lalaking yun? Tanong ni Benji. Abay hindi. Hindi ko naman tinanong si Isabel. Inisip ko na lang, siguro ganun talaga ang buhay biyuda. Pagbalik sa presinto, agad na ipinatawag muli ni Rene si Isabel. Ang hangin sa interrogation room ay mas mabigat kaysa dati. Ginang Reyes, sabi ni Rene habang nakatingin ng diretso sa kanya, may isang lalaki raw na madalas bumisita sa inyo bago pumanaw ang asawa niyo. Natigilan ang mga daliri ni Isabel. Pagkatapos ay kalmado siyang sumagot, sino po ang tinutukoy niyo? Nakita raw po ang kapitbahay niyo. Isang makisik na binatang lalaki mula Maynila. At muharo kayong masyadong malapit sa isa-isa. Kinagat ni Isabel ang kanyang labi. Sa isang iglap, nabala ang kaba sa kanyang nga mata, matapos ang ilang segundo, nagsalita siya. Ah, siya po ba?
Siya po yung insurance agent ng asawa ko? Insurance agent? Opo. Ilang beses siyang pumunta para ihatid ang mga dokumento ngang insurance na kinuha ni Jose? Iyon lang po. Toto po. Yun. Tinitigan ni Rene si Isabel nang hindi kumukurap. Nakipagtitigan din si Isabel, ngunit hindi nakaligtas sa mata ng veteranong detektif ang bahagyang pamumula ng kanyang league. Kinabukasan, humiling si Rene ng kopya ng lahat ng insurance policy ni Jose Reyes. Ilang araw pa, dumating ang isang sobre. Sa pagbukas nito, natigilan si Rene sa unang pahina. Insurance agent. Richard Ricky De Leon. Ahensya. 20. Insurance. Ortigas Center. Pasig City. Malino. Na nakasulat ang contact number at address. Kinuha ni Rene ang papel at tumingin kay Benji. Benji, ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayong Maynila. Gusto kong makita ang pagmumukha nga. Richard De Leon nato. Unang bahagi ngang, Oktubre 2013. Ang ikatlong palapangang isang lumang gusali sa Ortigas Center ay amoy pinalong alikabok at sigarilyo. Sa duloong pasilyo, isang malit na acrylic sign ang nakasabit. Richard De Leon, Insurance Agency. Pagpasok ni na Rene at Benji, tumambat sa kanila ang isang maliit na opisina na may 2 mesa at isang lumang sofa. Sa pader, mga kupas na poster ng insurance products. Isang lalaki ang nakaupo sa mesa. Si Richard Ricky De Leon. Sa kabila ng itsura ng opisina, ay mayos ang pananamit. Tumayo siya at engumiti. Welcome po. May kailangan po ba kayong insurance? Inilabas ni Rene ang kanyang police ID. Pulis. Ikaw ba si Richard De Leon? Biglang nawala ang ngiti ni Ricky, ngunit agad ding bumalik sa isang kalmadong ekspresyon. Opo, ako nga. Ano po ang may tutulong ko sa mga pulis? Umupo si Rene sa silyang nasa harap ng mesa. Noong 2008, ikaw ang ahente ni Jose Reyes. Tama? Naalala mo ba? Napaisip si Ricky. Jose Reyes. 5 taon na po yun. Medyo malabo na. Marami po kasi akong kliyente. Binuksan ni Ricky ang isang drawer at nakalabas ng isang malikabok na folder. Ah, heto po siya. Kumuha siya na life insurance noong Disyembre 2007. 5 milyong piso ang coverage. Alam mo bang namatay siya sa isang aksidente noong Hulyo 2008? Tumango si Ricky. Opo, alam ko po. Naalala ko dahil sa pag-process ng claim. Nakakalungkot. Ang bata pa niya. Tinitigan ni Rene si Ricky. Ano ang relasyon mo sa asawa niyang si Isabel Reyes? Nanlaki ang mamata ni Ricky. Relasyon po? Asawa po siyang kliyente ko. Ilang beses ko lang po siyang nakita nung nag-usap kami tungkol sa insurance. Sumandal si Rene. Sigurado ka? Naalala kang Remaga kapitbahay nila. Para ka raw laging nasa bahay nila. Bahagyang nangini ang talukap ng mamata ni Ricky. Isang iglap lang iyon, pero hindi ito pinalampas ni Rene. Tumawa si Ricky. Ah, iyon po ba? Kasi sa probinsya, minsan mahirap ang delivery ng sulat. Kaya ako na po mismo ang naghahatid ng dokumento. Serbisyo lang po. Lumapit si Benji. Ginoong De Leon, sabi pong kapitbahay, halos makadikit daw ang mga balikat ninyo kapag naglalakad. Sobrang lapit naman yata para sa isang simpleng serbisyo lang. Biglang naging malamig ang mukha ni Ricky. Baka naman po namalikmata lang yung matanda. Trabaho lang po ang dahilan ng pakikita namin. Wala na po akong ibang masasabi. Tumayo si Rene. Sige. Hanggang dito na lang muna. Pero, alam mo, ang alaala, kapag mas tinatago, mas lalong lumilinaw. Pabalik sa Santa Rosa, seryoso ang mukha ni Rene. Sir,
Sigurado ako, may tinatago yung tao na yung, sabi ni Benji. Nakita niyo ba kung paano siya natigilan nung nabanggit ang kapitbahay? Ang galing umarta, hindi lang sila simpleng ahente at kliyente, sabi ni Rene. Benji, halongkatin mo ang nakaraan nilang dalawa. Nang gabing iyon, habang kumakain ng instant pancit canton, sinuri ni Benji ang background ng dalawa. Isabel Reyes, ipinanganak noong 1979 mula sa isang bayan sa Laguna. Richard De Leon, ipinanganak noong 1977 mula sa parehong bayan sa Laguna. Natihilan si Benye. Maka-probinsya sila. Mabilis niyang hinanap ang kanilang educational background. Ilang sandali pa, napasigaw siya. Sir! Nahanap ko na. Napalingon si Rene. Ano yun? Si Isabel at Richard. Magaklase po sila sa high school. Magabatch pa. Nag-graduate nung 1997. Lumapit si Rene sa monitor. Nandun ang ngalarawan nila mula sa yearbook. Makaklase pala, sabi ni Rene. Kung ganun, hindi ito nakataon lang. Kinabukasan, nalaman ni Benji na nakaroon ng high school reunion noong taglagas ng 2007. Ang mapangalan ni na Isabel at Richard ay parehong nasa listahan ng madumalo. 10 taon silang hindi nakita. Tapos nakita sa reunion. Sabi ni Benji. Ilang buwan pagkatapos, kumuha ang insurance ang asawa ni Isabel kay Richard. Kumuha kang waran. Utos ni Rene. Hingiin natin ang phone records nilang dalawa para sa Hunyo at Hulyo and 2008. Pakalipas ang isang linggo, dumating ang na-record. Napanganga si Benji. Sir, tingnan niyo po to. Grabe. Ibinigay niya ang papel kay Rene. Noong Hunyo at Hulyo 2008, halos araw-araw silang nag-usap. Higit sa 5 tawag sa isang araw at hindi mabilang na text messages umaga men o gabi. Hindi ito usapang trabaho. Sabi ni Rene. Naglalampungan na tong dalawang to. Itinuro ni Benji ang isang naka-highlight na linya. Heto po ang pinakamahalaga. Hulyo 15, 3:27 ng madaling araw. 3:07 testa, ang aksidente ni Jose ay 24 na madaling araw. Eksaktong 45 minuto bago ang aksidente. Tumawag si Isabel kay Richard. 30 sekundo ang tawag. Ibinaksa ni Rene ang papel sa mesa. Ipinikit niya ang kanyang mata. Ang piraso ng puzzle ay nagsisimula ng makabit-kabit. Kinabukasan, muling nakaupo si Isabel sa interrogation room. Inilatag ni Rene ang phone. Record sa harap niya. Ginangres, sabi niyo, insurance agent lang ang turing niyo kay G. De Leon, tama? Nang makita ni Isabel ang papel, nanlaki ang kanyang mata na parang nililindol. Nagsimulang manginig ang kanyang daliri. Ano po yan? Phone records niyo po nung tek-araw ngang 2008? Malamig na sabi ni Rene, 5 beses kayong nag-usap sa isang araw. Ganyan na ba ka-sweet ang ma-insurance agent ngayon? Nanatiling tikom ang bibig ni Isabel. Ang kanyang maputlang lig ay biglang namula. Itinuro ni Rene ang isang linya. At heto, Hulyo 15, 3:27 ng madaling araw. 45 minuto bago maaksidente, ang asawa mo, tumawag ka sa kanya. Ano to? Nagtanong ka ba tungkol sa insurance sa ganong oras? Nanginig ang balikat ni Isabel. Matapos ang mahabang katahimikan, yumuko siya at nagsalita sa halos pabulong na boses. May relasyon po kami. Relasyon? Opo. Bawal na pag-ibig. Nangingini ang kamay na hinaplos ni Isabel ang kanyang mukha. Nakita po kami ulit sa reunion noong 2007. Siya po ang first love ko nung high school. Hindi ko po napigilan ang nararamdaman ko. Kung ganon, ano ang tawag na yun bago mamatay ang asawa mo? Tanong ni Rene.
Nausap ba kayo ng pag-ibig sa ganoong oras? Hindi po, sabi niya. Gusto ko lang pong malaman kung nakalis na ang asawa ko. Umulan po kasi noon. Nag-alala ako. Bakit sa kalaguyo mo itatanong ang kalagayan ng asawa mo? Sa tingin mo baka panipaniwala yan? Nanginig ang labi ni Isabel, ngunit hindi na siya sumagot. Tumayo si Rene. Sige, hanggang dito na lang muna. Tatawagan ka namin ulit, mahanda ka ng mas magandang sagot. Pagkaalis ni Isabel, lumapit si Benji. Sir, naniniwala po ba kayo doon? Nag-alala raw sa asawa kaya sa kalaguyo tumawag? Kalokohan bulong ni Rene habang nakatingin sa labas. May mas malaki pa siyang itinatago. Gitnang bahagi ngang. Oktubre 2013. Isang tawag sa telepono ang bumasag sa katahimikan ng presinto. Nang sagutin ni Rene ang telepono, isang boses na binago ng computer ang narinig niya. Si Detective Rene Vargas po ba to? Oo, ako nga. Sino to? Hindi ko po maring sabihin. Pero may kailangan po kayong malaman. Hinikpitan ni Rene ang hawa sa telepono. Sige, makikinig ako. Imbestigahan niyo po lahat ng insurance policy na ginawa ni Richard De Leon mula 2007 hanggang 2009. Mapapansin niyo po, maraming kaso na hindi pa natatagalan, nakakakuha na agad ng death benefit. Anong ibig mong sabihin? Hanggang diyan lang po ang masasabi ko. Kayo na po ang bahala sa iba. Tut! Biglang ibinaba ang tawag. Napaisip si Rene. Benji. Po, sir. Magpadala ka agad ng request sa Insurance Commission. Ipakuha mo lahat ng record ng nga kontratang ginawa ni Richard De Leon mula 2007 hanggang 2009. Ilang araw pa, dumating ang isang makapal na sobre habang binubuklat ni Benji ang mga papel. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sir, tingnan niyo to. Tama ang tumawag. Itinuro ni Benji ang isang bahagi ng dokumento. Mula 2007 hanggang 2009, sa lahat ng life insurance na ginawa ni Richard, may 3 kaso kung saan namatay ang kliyente wala pang 1 taon matapos kumuha ng policy. 3? Bukod kay Jose. Opo, sir. Kasama si Jose, 3 lahat. Ipinagpatuloy ni Benji ang pagbasa. Nobyembre 2007, isang 50 anyos na lalaki, nahulog sa bundok, 3 milyong piso ang nakuha. Marso 2009, isang 40 anyos na babae, nalunod sa lawa, 2 milyong piso ang nakuha. Binasa ni Rene ang nga detalye. Parehong idiniklarang aksidente at walang ginawang autopsy. Pareho ring walang autopsy? Tanong niya. Opo, sir. Madiin daw pong tumanggi ang mapamilya. Ibinagzak ni Rene ang mga papel. Hindi ito simpleng insurance fraud, unggol niya. Amoy serial murder too. Tumayo si Rene. Ay report mo to sa taas. Kailangan natin ng tulong mula sa CEDG. Hindi natin to kaya mag-isa. Kinabukasan, inaprubahan ang kanilang hiling. Makalipas ang 2 araw, dumating si Inspector Ocampo mula sa CIDG, isang veterano sa mga kaso ng insurance fraud. Detektive Vargas? Ako si Ocampo. Bati niya. Salamat sa pagdating. Inspektor, medyo bago sa amin ang ganitong kaso. Nakita ko ang mapinadala niyong dokumento? Sabi ni Ocampo habang inilalabas ang sarili niyang mapapel. Ang Richard De Leon na to, napakasamang ang amoy. Bago ako pumunta rito, hiniling ko na ang kanyang bank records. Tiningnan ni Rena at Benji ang makapapel. Sa 3 kaso. Pagkatapos makuha ang insurance money, may malaking halaga ang cash na wini-withdraw mula sa account ng benepisyaryo, paliwanag ni Ocampo. Sa kaso ni Jose Reyes, 500,000 piso ang winidraw na cash mula sa account ni Isabel. Sa 2 pang kaso, may mga cash withdrawal
din na mula 200,000 hanggang 300,000 piso. Saan napunta ang pera? Tanong ni Benji. Dahil cash, mahirap ay trust. Pero 99% na pumasok yan sa bulsa ni Richard bilang commission o kickback. So, ang plano, sabi ni Rene, si Richard ang mag-ayos ng insurance, gagawa ng paraan para magmukhang aksidente ang pagkamatay, tapos hahati sila sa pera. Iyan ang teorya, sabi ni Ocampo. Ang tanong, paano sila namamatay? Agad-agad matapos kumuha ng insurance, sobrang perpekto ng timing para maging aksidente lang. Nagdesisyon si Rene. Baguhin ang status ni Isabel Reyes. Mula resource person, gawin na siyang suspect, kumuha ka ng warrant of arrest. Ilang araw pa, inaresto si Isabel. Ngunit pagdating sa kulungan, kumuha siyang abogado at nanahimik. Nang tila natigil ang investigasyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang tawag mula sa Maynila. Detective Vargas, si Richard De Leon. Sumuko rito sa amin. Inaamin niya ang lahat sa kaso ni Jose Reyes. Mabilis na naktungo si Rene at Benji sa Maynila. Sa interrogation room, kalmadong nakaupo si Richard. Sumuko ka raw. Tanong ni Rene. Nagbago ba ang isip mo? Tumango si Richard. Opo. Ako po. Ang pumatay kay Jose Reyes. Sige, ikuwento mo. Ako lang po ang may kabanito. Walang alam si Isabel. Ako lang po ang nakplano dahil sa pera. Kumunot ang no ni Rene. Ikaw lang mag-isa. Paano? Opo. Palihim kong pinlano. Biktima lang po si Isabel. Tinitigan ni Rene si Richard. Napakakalma ang kanyang boses. Tila nababasa ang isang script. Paano mo siya pinatay? Noong gabing Hulyo 14, 2008, pumasok ako ng palihim sa bahay nila. Nilagyan kong sleeping pills ang inumin ni Jose. Tulog po si Isabel noon, kaya wala siyang alam. Habang nagsusulat si Rene, may hindi tumutugma sa kanyang isipan, masyadong madali. Paglabas ang silit, bumulong si Rene kay Benji. Benji, I check mo ang alibi ni Richard nung Hulyo 14. Alamin mo kung totoong nasa Santa Rosa siya ng gabing yon. Makalipas ang 2 araw, humahangos na dumating si Benji. Sir, sinunghaling siya. Nagsisinunghaling si Richard. Anong nalaman mo? Noong gabi nga Hulyo 14, nasa isang company workshop si Richard sa isang hotel sa Makati. Sinuri ko na lahat, sir. Walang record na lumabas ang sasakyan niya sa parking. Walang record sa Slex, walang CCTV. Hindi po siya umalis ng Maynila ng gabing yon. Kinuha ni Rene ang ngapapal at napangisi. May perpektong alibi siya sa araw na inaamin niya ang krimen. Nagiging interesante to. Tama po, sir. Pinagtatakpan niya si Isabel. Napaisip si Rene. Bakit? Bakit niya akuin ang isang murder charge? Ano ang kapalit? Huling bahagi ng Oktubre 2013. Sa isang kulungan sa Maynila, muling hinarap ni Rene si Richard. Ginoong De Leon, sinuri namin ang makilos mo noong Hulyo 14, sabi ni Rene habang iwinawagaywe ang mga kapapal. Nasa isang workshop sa Makati ng gabing yon. Huwag mo nang sabihing tumakas ka. Dahil sinuri na namin lahat, hindi umalis ang sasakyan mo sa hotel. Nawalan ng kulay ang mukha ni Richard. Maliban na lang kung marunong kang mag-teleport, paano ka nakarating sa Santa Rosa para pumatay? Kinakat ni Richard ang labi. Nakamali po akong petsa. Hulyo 13 po. Isang araw ba ako? Sigurado ka na diyan? Hulyo 13. Opo, sigurado po. Bumalik si Rene sa Santa Rosa at kinausap muli si Aling Flora. Aling Flora, noong Hulyo 13, 2008, linggo po yun, may napansin po ba kayong bisita sa kapitbahay niyo? Napaisip si Aling Flora. Linggo? Ah,
Galing ako sa simbahan noon. Gabi na ako nakauwi. Pero patay na ang ilaw sa bahay nila Isabel. Tahimik na. Walang ibang tao, walang ibang sasakyan. Patim nga aso, hindi tumaho. Pagbalik sa presinto, tinanong ni Rene si Benji. Benji, yung report sa financial status ni Richard, nasaan na? Ibinigay ni Benji ang folder. Mula 2012, baon na siya sa utang, sabi ni Rene habang binabasa. May utang pa sa 5,6. Opo sir. Nalugi yung insurance agency niya. Hanggang ngayon, hinahabol pa rin siya nga pinakakautangan niya. Napaisip si Rene. Isang taong malapit ng malunod sa utang, biglang susuko para makulong? May isa pang papel na inabot si Benji. Sir, tingnan niyo rin po to. Call-log NG Agosto 2013. Tiningnan ito ni Rene. Agosto 15, 2013. Mula kay Richard, papunta kay Isabel. Isang buwan bago ipagawin ni Isabel ang computer niya, sabi ni Rene. Pakalipas ngang 5 taong walang komunikasyon, bigla siyang tumawag habang hinahabol ngang utang. Ang dahilan ay isa lang. Benji, alamin mo ang kasalukuyang ari-arian ni Isabel. Tingnan mo kung may nakatagong lupa. Kinabukasan, pumasok si Benji na may ngiti sa labi. Sir! Jackpot! Noong 2010, namatay ang biyenan ni Isabel. Ang lupa sa Santa Rosa, na 1,500 square meters, sa kanya lang napunta. Makano na? Ang halaga niyan ngayon. Dahil po sa development sa Santa Rosa, ang halaga po ngayon ay mahigit 50 milyong piso. Natigilan si Rene. Kaya pala, napabuntong hininga siya. Hindi pag-ibig ang naamoy niya, kundi pera. Pero sir, tanong ni Benji, bakit siya magpapakulong kung kailangan niya ngang pera? Dapat kinikikilan niya si Isabel, hindi niya inaako ang kasalanan. Kung mahahatulan si Isabel, paliwanag ni Rene, mawawala sa kanya ang karapatang magmana. Mapupunta ang lupa sa ibang kamag-anak o sa gobyerno. Para maprotektahan ang lupa, kailangang mapawalang sala si Isabel. Kaya inako niya ang krimen, nakaroon silang kasunduan, dagdag ni Rene. Ako ang makukulong. Paglabas ko, bayaran mo ako. Hindi pala ito pag-ibig, negosyo pala. Ilang araw pa, nalaman nila na ang abogado ni Isabel ay binayaran gamit ang pera mula sa pangalan ni Richard. Ito na, sabi ni Rene, isang malinaw na investment. May kasiguraduhan na babalik ang pera. Nag-isip si Rene, isang plano. Iparating mo kay Isabel na sumuko na si Richard at inako ang lahat. Tingnan natin ang reaksyon niya. Nang mabalitaan ito ni Isabel, una siyang nakahinga ng maluwag. Ngunit nang idetalye ng kanyang abogado ang testimonya ni Richard, naging komplikado ang kanyang ekspresyon. May halong kaba at pagdududa. Nagsisimula nang makabitak ang kanilang samahan, sabi ni Rene. Oras na para sirain ito ng tuluyan. Ay schedule mo ang paglilipat nila sa piskalya sa parehong araw at parehong oras. Siguraduhin mong magkakasalubong sila sa hallway. Unang bahagi ng Nobyembre 2013. Sa mahabang pasilyong piskalya, naglalakad si Isabel kasama ang mapulis. Sa kabilang dulo, naglalakad din si Richard. Habang papalapit sila sa isa't isa, itinaas ni Isabel ang kanyang ulo. Naktama ang kanilang nga mata. Isang iglap na katahimikan. Sa mga mata ni Isabel, may bakas nga matinding samanglup. Sa mukha ni Richard, pagkairita. Walang salitang binitawan. Nilakpasan nila ang isa't isa. Sa isang sulok, pinapanot sila ni Rene. Sapat na ang nakita niya. Sa interrogation room, unang kinausap ni Rene si Richard. Ginoong De Leon, sinabi mong nasa Santa Rosa ka noong Hulyo 13. Pero kinumpirma na namin sa mga kapitbahay, walang sinumang dayoang nakita roon sa buong linggong iyon.
Nanigas ang mukha ni Richard. Wala kang pisikal na paraan para makapunta sa Santa Rosa nong gabing iyon, maring sabi ni Rene, basak ang alibi mo. Namutla si Richard, sabihin mo na ang totoo. Hindi ikaw ang naglagay ng lason, tama? Matapos ang mahabang katahimikan, yumuko si Richard. Hindi po ako, pabulong niyang sabi. Si Isabel po ang gumawa. Kung ganon, bakit ka umamin sa krimen na hindi mo ginawa? Nang hinik na umamin si Richard. Nangako po si Isabel na bibigyan niya akong 10 milyong piso kapag naibenta ang lupa. Baon na po ako sa utang. Tumayo si Rene. Manatili ka lang diyan. Pumunta siya sa kabilang silid kung nasaan si Isabel. Ginang Reyes. Umamin na si Richard. Sinabi niyang inutusan mo lang siya. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Sinabi niya, ginawa ko lang po ang inutos niya. Wala po akong kasalanan. Mukha siyang kawawang-kawawa. Patuloy ni Rene. Namutla ang mukha ni Isabel. Hindi mo ba naisip na ginagamit ka lang niya mula pa sa simula? Pagkatapos ng krimen. Nawala siya. 5 taon. Tapos bigla siyang bumalik nang tumaas ang presyong lupa niyo. Ipinakita ni Rene ang isang dokumento. Noong Agosto 2008, nagbigay ka sa kanya ng 500,000 pisong cash, tama? Anong sabi niya? Hintayin mo ako, babalik ako. Pero hindi na siya bumalik. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Isabel. At heto pa, sabi ni Rene, ipinakita ang isa pang papel. Ang report ng NBI Cybercrime Division. Ang search history sa computer mo ay ginawa noong Hulyo 5, 2008, Sabado ng umaga. Nang araw na iyon, nasa Maynila ang asawa mo para sa trabaho. Ang nasa bahay lang ay ikaw at ang biyenan mong may sakit. Imposibleng ang biyenan mo ang nag-search nito. At ang pinakamatibay na ebidensya, dakdak niya, isang na-recover na email na ipinadala mo kay Richard ng araw ding iyon. Ang subject. Saan makakabiling ang pampatulok? Gumuho ang mundo. Ni Isabel. Nanginginig siya ng husto. At alam mo ba kung anong ginawa ni Richard sa 5 taon na nawala siya? Tanong ni Rene. Naasawa siya. Nang iba. May 2 na siyang anak ngayon. Dun na bumuhos ang luha ni Isabel. Ang pek-ibig na inakala niya ay isa lang palang malaking panloloko para sa pera. Humagulgol siya ng malakas. Matapos ang ilang sandali, huminahon siya. Nanginginig ang kamay na uminom siyang tubig. Sa basak na boses, nagsimula siyang magsalita. Sasabihin ko na po ang lahat ng nangyari noong Hulyo 15, 2008. Ikinuwento niya ang lahat. Ang muli nilang pakikita sa reunion. Ang kanyang miserableng buhay sa pag-alaga sa biyenan. Ang mga matatamis na salita ni Richard tungkol sa isang bagong buhay. Ang plano na gamitin ang insurance at ang lupa para makatakas sila. Noong Hunyo, sinabi niya sa akin kung paano kumuha ng sleeping pills ng paunti-unti sa iba't ibang botika, sabi niya. Sabi niya, ihalo ko sa inumin. Ang aksidente dahil sa antok ay pangkaraniwan lang daw. Noong gabi ng Hulyo 14, nahanda si Jose para sa biyahe. Bago siya umalis, inabot ko sa kanya ang inumin na may halong 4 na tabletang sleeping pills. Habang nagsasapatos siya, humagulgol si Isabel. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, sa susunod na linggo, pumunta tayo sa OBGYN. Panahon na para makaanak tayo. Gusto raw niyang maging isang mabuting ama. Iyon ang huling pag-usap nila. Nang makaalis siya, 3:27 ng madaling araw, tinawagan ko si Richard. Sinabi ko lang, nakaalis na siya. Tapos ibinaba ko na. Nang matanggap niya ang balita nga aksidente, tumakbo siya papunta roon. Nagalit ako nang tanungin ng pulis kung ipapa-autopsy. Sinabi kong huwag nilang saktan ang asawa ko. Pero ang totoo, takot lang ako na malaman nila ang ginawa ko. 1 buwan pagkatapos, nakuha ko ang 5 milyong piso. Ibinigay ko kay Richard
ang 500,000. Sabi niya, babalikan niya ako. Iyon na ang huli. 5 taon siyang nawala. Bawat Hulyo 15, sabi niya habang umiyak, nagluluto ako para sa anibersaryo ngang pagkamatay niya. Nag-iisa, hindi ko na alam kung para ba iyon sa pagsisisi o para lang makunwari. Marso 2014. Sa Korteng, Laguna. Ibinaba ang hatol. Ang nasasakdal na si Isabel Reyes ay hinahatulan ng habambuhay na pakabilanggo. Ang nasasakdal na si Richard De Leon ay hinahatulan ng pakakakulong ng 20 hanggang 40 taon. Sa labas, sumisigaw ang makamag-anak ni Jose, "Mamamatay tao, mabulok kayo sa kulungan." Ilang buwan pa, ang computer shop ni Marco ay may nakasabit ng foreign. Habang nagbubuhat siyang gamit, narinig niya ang bulungan ng kapitbahay. Ayan yung lalaking nanginyalam. Sinira niya ang tahimik nating lugar. Nang gabing iyon, sa isang maliit na karinderya, nag-inuman sina Rene at Benji. "Sir, tapos na ang kaso. Pero bakit parang malungkot kayo?" Tanong ni Benji. "Parang isang laro ito na walang nanalo, lahat talo," sabi ni Rene. Si Jose, kahit patay na, walang dumadalaw. Ang puntot niya, maalikabok na, lumipas ang panahon. Ang lupang pinagmulan, nega lahat, nega trahedya, ay naibenta sa isang subasta sa halagang 70 milyong piso. Isang commercial building na ngayon ang nakatayo roon, kumikinang ang nga ilaw tuwing gabi, walang nakakalam sa madugong kwentong nakabaon sa ilalim nito, sa kulungan. Tuwing Hulyo 15, hindi kumakain si Isabel. Nakahiga lang siya, nakatiti sa kisame. Walang kahit isang dumadalaw sa kanya. Makalipas ang maraming taon, nagretiro na si Detective Rin Fargas. Minsan, kapag nagmamaneho siya papuntang timok, sadya niyang dinadaanan ang SLEX malapit sa lugar ng aksidente. Ang guardrail ay bago na, ang mabakas na nakaraan ay nabura na. Tumingin siya sa daan at bumulong. "Jose, sana matahimik ka, na diyan, dito, maingay pa rin." Ipinagpatuloy niya ang pagmamaneho. Ang imahengal sadang. Iyon sa kanyang rearview mirror ay nanatiling malungkot at mapanglaw. Ang kwento ng isang 32 taong gulang na lalaking nangarap maging isang mabuting ama na ang huling ininom ay ang lason na galing sa kamay ng kanyang asawa ay mananatiling isang malungkot na talasa, malumang file ngang pulisya, magpakailanman